Ngunit ito po ay kakaiba. Kasi ito po ang ginto na ang kulay ay kulay black. Totoo po ba yun? Magandang panahon ulit sa inyo mga Kamorgan Treasures. Salamat ng marami sa mga sumusuporta at nagsususurayad ng aking YouTube channel. Ngunit dun sa mga bago pa lamang na ngayon ay nanonood, kung ikaw ay mahilig sa alahas, kung ikaw ay mamimili ng alahas o kolektor ng alahas, ano po, or gusto mo pang matuto tungkol sa alahas, sa pagtingin at pagkilatis ng alahas, abay, pakipindot mo na po ang aking subscriber button at pindutin niyo po ang notification bell. Ilagay niyo po all para sa lahat po ng aking ina-upload ay update po kayo. Paki-like na din po at paki-share. So, sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin ang kakaibang kulay ng gold. Kasi yung nauna ko pong video, tinuro ko po yung tatlong kulay ng alahas na ginto. Ito po yung three colors. Kung tawagin ay tri-colors. May tatlo siyang kulay. May puti, may dilaw, at may pula. Meron din namang may puti, may dilaw, may itim. Ano po? At meron din pong two-tone. Dalawa ang kulay. Ngunit ito po ay kakaiba. Kasi ito po ang ginto na ang kulay ay kulay black. Totoo po ba yun? Tandaan niyo po ang tinuturo ko sa inyo. Hindi po ito eksperimento. Hindi ko po ito nadinig kung kanino lamang. Hindi ko po ito katang-isip. Ito po mismo ay base sa sarili kong karanasan. Sa 14 na taon kong pamimili ng alahas ay na-experience ko po talaga ang kulay itim na ginto at kung tawagin ay black gold. Ito po yung aking trabaho. Yan. Sa pamimili ko po ng alahas at paggagawa ng relo, ano po, ay marami na po akong iba't ibang klase ng alahas na nahawakan. Iba't ibang klaseng brand ng relo. Iba't ibang klase ng diamond po. Ano po, ang aking mga nahawakan. Nahawakan lang naman. Kaya po ito tinuturo ko sa inyo ay base talaga sa sarili kong karanasan. Nung ako ay magtatatlong taon sa pamimili, bigla akong may nabiling isang singsing. Na-curious ako kasi kulay black, type ko lang, makinis, tapos mabigat. Sabi ko, hindi naman ginto, hindi din silver. Pero dahil sa medyo iba ang aking pakiramdam, kasi kakaiba to sabi ko, ang bigat kinuskus ko sa bato ko. Pag kuskus ko sa bato, sabi ko, kulay black yung singsing, pero yung naiwan sa bato is kulay yellow. So inisip ko, tanso to, na pininturahan ng itim. Ang ginawa ko, inasido ko. Hindi po nabura sa bato. Ibig sabihin is gold. Tandaan po natin, anumang metal, anumang bakal na kulay dilaw, pag kinusus mo po sa bato anumang klase ng bakal, pag kinusus mo sa bato at kulay dilaw yung nakuskus mo sa bato na naiwan, binuhusan mo ng asido, hindi nabura. Iyan po ay ginto. Ay baguhan pa lamang po ako namimili. Pag 3 years ka pa lang po sa pamimili ng alahas, huwag ka pong umasang ikaw ay magiging bihasa. Ako po ay naging bihasa sa pamimili ng alahas. Siguro po mga 5 years hanggang 7 years yan ganyan. Diyan na po ako naging bihasa. At bago po ako naging bihasa, ang dami pong pera na wala sa akin kasi binibili ko po ng 5,000 yung isang alahas. Kung pala, balot lamang na makapal na ginto, hindi ko pa po alam yun. At binibili lang sa Maynila, presyong plaki lang, presyong plated lang, wala pang 1,000. Ano po? Ngunit sabi ko nga sa inyo, experience is the best teacher. Kaya po, mapalad nga po yung mga taong pumupunta dito sa akin. Lagi-lagi may pupunta. Dumadayo po sila ng ibang lugar, nag-out of town po sila para lamang may bilhin na alahas, may bilhin na gold bar daw, na old coins daw. At bago po sila pumunta dito, kahit hindi ko kilala, bago sila umalis, ay sinasamahan po sila dito ng mga kakilala ko at nagpapaturo. Minsan, yung iba nagbibigay na po ng pera doon sa may-ari ng gold bar para lamang po makuha nila. Pero sabi ko sa kanila, nung sila po nagdala ng kabiyak na gold bar, sabi ko peke po yan. So ito pong tinuturo ko sa inyo is base po sa aking sariling karanasan. So nung mahawakan ko po yung singsing na yun, sabi ko, kulay black. Tapos inasay ko, sabi ko, ginto to. Kasi, yellow So, ang ginawa ko, lumuwas po ako ng Manila, dun sa bagsakan mismo namin ng alahas. Ano po, sabi ko, pag binili ito ni Bossing, sabi ko, is gold. Ginawa niya.
kinususin sa bato. Pakatatandaan niyo po ang mga ekspertong tao. Hindi po yan, wala pong ibang hawak na pang-asay ng gold yan, kundi bato at asido. Hindi po yan gumagamit ng magnet. Namamagnetin muna yung, wala pong ganyan sa amin. Wala pong magnet doon. Dumikit man sa magnet o hindi, basta ginto is ginto. Okay? Marami na po akong experience na gold, alahas, dumidikit po sa magnet. Pero sinasabi ko sa inyo, gold, dumikit man o hindi sa magnet, yan po ay gold. So, kinuha ni bossing yung aking singsing, kinakater po yan eh, pak, pinutol. Talaga pong kinakater namin, kahit po ako pagka alahas na singsing, medyo alanganin ako. Bibenta mo? Oo daw. Kakatirin ko. Sige, pagkakater, pak, pinagputulan. Pag-aasay niya, nakita ko, bato dilaw eh. Tapos binuhusan ng asido. Binayaran po ng presyong gold. Kaya po, sa time na yon, ako po ay nagkaroon ng experience na talagang meron pong black gold. Ito po, para lalo kayong maniwala, ito po yung example ng 14K na black gold. Yan. Ito naman po yung 18K na black gold. Ito naman po yung 21K na black gold. Ito din po yung 22K na black gold. Meron din po 10K na black gold. Ano po? May 24K din pong black gold. So, ang usapang ginto po, ang ginto po is napakahiwaga. Pakatatandaan po natin, ang ginto ay napakahiwaga. Tandaan niyo po ha, isa pong tip ko sa alahas na gold, kung dilaw, yung mata, yung alahas na, halimbawa, kwintas na malaki, pag yan po ay matakaw sa paningin o takaw pansin, papansin sa mata, yung talagang pansin na pansin mo yung kanyang kakinangan, peke po yun. Tandaan po natin, ang gold, tunay na gold, hindi po yan papansin. Yan po ay simple lang, pero mabigat ang dating. Opo. Kaya pag ako tumingin ng suot ng, kasi may shop ako sa palengke, dumaraan mga tao. Talagang nakikita ko may mga sumusuot ng malalaki. Talagang alam ko na kapag ang isang kwintas ay papansin sa paningin, parang tao lang po yan eh. Yung sobra pong papansin ay tanso po ang katapat niyan. Pero yung tao pong simple kung tignan, opo, naranasan niyo po, tao simple tignan, pero subukan mo kung gaano katigas. Doon mo siya masusubukan kung gaano kabigat. Lalo na po yung gintong 24K, hindi po makinang ang dilaw niyan. Opo. Pero kung ikaw ay sanay kumilatis sa ginto, makikita mo po kahit hindi mo hawakan, mabigat po sa paningin, mabigat po ang dating sa mata ng isang gintong 24K. Hindi po yan nakikita sa, porque madilaw na madilaw, ay talaga pong ginto na. Hindi po. Dahil ang gold, simple lamang kung titignan, pero hawakan mo, mabigat, isang lamo, may halaga. Okay? So, nawa po ay natuto kayo sa isang kaalamang medyo kakaiba. Black gold po. Ako na po nagsasabi sa inyo. Ang black gold is totoo kasi nahawakan ko at na-encounter ko po na makabili ng black gold. Marami pong salamat. See you po sa susunod kong video. God bless po.